Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Balita po ngayon galing ng GMA News. Duterte to Sara, get out of politics. Ano na naman kayang drama to ng mga Duterte? Gusto ni former President Rodrigo Duterte na umalis na sa politika ang kanyang anak na si Inday Sara. Sabi po dito, former President Rodrigo Duterte has called on Vice President Sara Duterte, who has had a falling out with her erstwhile running mate President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to leave politics at the soonest. So, ibig sabihin, ASAP, as soon as possible, iwanan mo na ang politika. Yan po ang utos ni dating Pangulo sa kanyang anak na si Sara Duterte. Para namang napakabilis gawin. Bakit kaya inuutusan ng ama ang anak na iwanan ang politika? Dahil ba sa sukol na? Hindi talaga kayang pabagsakin si President Bongbong Marcos? Akala kasi ng mga Duterte, kaya nilang alisin sa pwesto si President Bongbong Marcos. Ginawa na ng ama. Nagkaroon ng mga maisog rally. Pinagmumura na si President Bongbong Marcos, inalipusta, pilit sinisira ang pagkatao, ginawa ng fake polvoron video at kung ano-ano pang mga paninira at pambabatikos. Pero, nandyan pa rin si President Bongbong Marcos. Tuwing gigising tayo sa umaga, siya pa rin po ang nakaupo. Failure ang kampo ni Duterte. So, nung hindi nagtagumpay ang ama, ito namang anak. Akala ni Sara Duterte, ang hindi nagawa ng kanyang ama, siya ang gagawa. Hindi ba? Unang-una, bumitaw siya sa Uniteam. Akala niya makukuha niya ang simpatya ng tao. Kabaliktaran po ang nangyari. Dahil ang naging tingin sa kanya ng taong bayan, lalo na ng mga Marcos loyalist at yung mga bumoto lang sa kanya dahil kay President Bongbong Marcos ay tinraidor niya ang mga loyalista. Sinabi niya na ang Uniteam ay nagtapos mula nung sila ay mahalal. Dahil akala nga ng mga Marcos loyalist ay intact ang Uniteam. Kamukat-mukat mo, sasabihin ni Sara Duterte na the moment na sila ay nanalo, wala na ang Uniteam. At yung palang Uniteam na yon ay campaign strategy lang. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, ginamit siya ng mga Marcoses, ginamit siya ni Bongbong Marcos para manalo lang si President Bongbong Marcos. Sa ginawa niyang pagbitiw sa Uniteam, hindi ba si Sara ang nanggamit kay Bongbong Marcos sa mga Marcos loyalist para manalo siyang Vice President? Umalis na rin siya sa pagkasekretary ng DepEd. Pero sinabi pa rin niya na mananatili sila magkaibigan ni PBBM. Yung pala, isa na namang pambubudol yun. Dahil nagsalita siya na hindi naman daw talaga sila naging magkaibigan ni Bongbong Marcos. At ang kanyang best friend daw ay si Amy Marcos. Itong si Amy Marcos na kahit binalahura na ang kanyang ama nung sinabi ni Sara Duterte na huhukayin niya ang libingan ni Apo Lakay at isasabi niya ang labi nito sa West Philippine Sea. May narinig ba tayo kay Amy Marcos na nagpakita siya ng pagkainis o galit kay Sara Duterte nung sinambit niya itong mga salitang ito? Wala. Pero lately, meron siyang binitawang salita. Panis na daw ang issue, mag-move on na daw. See, anong klaseng kapatid ito? Anong klaseng Marcos ito? Tapos tumakbo si Amy Marcos. Nung una, pinaniwala niya na siya ay kasama sa alyansa ni President Bongbong Marcos. Kamukat-mukat mo, sasabihin niya na siya ay tatakbong independent para daw wala siyang masaktan na kaibigan. Kesyo ayaw niyang masira si President Bongbong Marcos. Akala kasi ni Amy Marcos, tatanggapin natin yung dahilan niya na kaya siya ay nag-independent para daw hindi mapulaan yung kanyang ading. Ang katotohanan pala ay para hindi magalit ang mga Duterte sa kanya. Na kahit na minura-mura na si President Bongbong Marcos, hindi niya pinagtanggol ang ading niya. At kahit na binastos na ni Sara Duterte ang pangalan ng kanyang ama na laging ipinagmamalaki ni Amy Marcos that I am my father's daughter. Pero hindi niya na ipagtanggol ang kanyang ama sa pambabastos ni Sara Duterte. At sasabihin pa rin niya, mag-move on na daw. Well, going back to Sara Duterte,
panay ngayon ang banat niya. Akala niya kasi makukuha niya ang simpatya ng tao. Yung bawat galaw at papresko ni Sara Duterte ay inilulubog niya ang sarili niya. Na unti-unti nakikita natin sa mga survey, pababa ng pababa ang trust rating ni Sara Duterte. Pero syempre ayaw maniwala ng mga DDS. Para sa kanila, on top pa rin si Sara Duterte. Well, pabayaan na po natin sila sa ilusyon nila. Sila ay detached sa reality na wala na po ang magic ng mga Duterte. Tapos nagbitaw pa si Sara Duterte na meron daw concerted effort, na meron daw malaking budget para sa mga trolls para siraan siya. Kitang-kita naman ng madlang tao na hindi po kailangan sirain si Sara Duterte dahil siya mismo ang sumisira sa sarili niya. And then, dumating itong confidential funds. Nabuko sa House of Representatives yung mga anomalya na ginawa ni Sara Duterte sa ilalim ng DepEd at ng OVP. Nagsalita na rin ng COA, pero pinagtatanggol pa rin ng mga DDS na kinlear na daw ng COA si Sara Duterte sa mga anomalya daw. Bakit hanggang ngayon? May mga naglalabasan pa rin, nagsasalita pa rin ng COA. So ngayon, nahuhukay po ng Quadcom ang mga anomalya na nangyari sa ilalim ni Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary at ngayon ay bilang Vice President. Kaya siguro, porke ganito na ang nangyayari at nasusukol na si Sara Duterte, to the rescue ang ama. At sinabi niya sa kanyang anak, get out of politics. Sabi po ni former President, si Inday, pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente. Ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan. Bihira sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. Yan po ang sinabi ni Duterte sa isang press conference kasama ng mga Davao City-based media. So, ganun-ganun na lang yun. Uutusan mo ang anak mo na umalis na sa politika. Dahil bakit toxic na? Hindi na makaya ni Inday Sara ang mga naglalabasan ng mga anomalya. Hindi nga ba't iniiwanan na siya at nilalaglag na si Sara ng mga dating niyang empleyado ng kanyang mga opisyal dyan sa DepEd at sa OVP? Na pati nga ang kanyang spokesperson at dating Chief of Staff na si Atty. Michael Poa nag-resign. Bakit magre-resign si Michael Poa? Dahil hindi na rin niya makayanan ang mga naglalabasang anomalya sa ilalim ng kanyang amo? At ganun na lang ba kadali na porke naglalabasan ang mga anomalya ay aalis na lang siya at iiwanan ang politika? Paano naman itong mga naglalabasan mga akusasyon na hindi pa rin niya hanggang ngayon sinasagot? Sabi pa nga sa balita, Sara is facing a congressional inquiry on the budget use of the Vice President's office and that of the Department of Education when she served as Education Chief. Congressmen involved in the probe have recently raised questions related to state auditors' findings that the office of the Vice President's use of confidential funds was accompanied by inconsistent acknowledgement receipts. Sabi pa ni Duterte sa kanyang anak, maghanap buhay ka, negosyo, basta mabuhay ka lang ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika, huwag ka na mag-ambisyon. Total, Vice President ka na. So, ganun na lang kadali. Matapos maglabasan itong mga issue tungkol sa confidential funds ng DepEd at ng OVP at nang hindi na masagot, dahil obviously, hindi ba? Hindi na kayang sagutin, hindi na kayang lusutan ni Sara Duterte ang mga patong-patong na anomalyang lumalabas. Hindi maipaliwanag na confidential funds, yung issue ng suhulan or yung pagbibigay ng envelope, yung mga inconsistent na acknowledgement receipts, kundi ka ba naman mawindang at talagang gugustuhin mo na lang na mawala ka na sa mundo ng politika. Hindi po ganon kadali yun. If Sara Duterte will opt to leave politics, kailangan niya munang sagutin itong mga to. Pinagpipilitan niya na siya ay malinis, na siya ay walang ginawang anomalya.
Bakit hindi mo harapin ang Quadcom? Ang ginagawa nyo kasi, ginagaslight nyo para maniwala ang taong bayan na hindi dapat paniwalaan ang Quadcom. Hindi ba yan din ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa nung sinabi niya na ang House Quadcom hearings ay isang gag show? Pero anong sabi ni Representative Barbers? The joke is on Bato. Yun nga ang ikinatwiran ni Duterte kung bakit hindi siya umattend nitong last Quadcom hearing kung saan siya ay imbitado. Wala daw integridad itong mga kongresistan to. Pero napanood nyo ba yung Senate hearing kung saan naging comedy bar? Saan ka ba naman nakakita? Yung mga main characters na inaakusahan ay sila pa itong nakaupo dyan na dapat nag-inhibit si Bato at si Bongo. Pero hindi Sila pa ang nagtatanong kay former president. Samantalang dapat sila ay naging resource person. So hindi ba lumalabas na walang integridad itong Senate? Ilan kayong nasa Senate hearing? Ilang senador ang umattend dyan sa Senate hearing? Pero iisang senador lang, si Senator Risa Hontiveros, ang nagtatanong kay former president. Yung iba magtanong man, halatang-halata naman na ipinagtatanggol si Duterte. At paano hindi maging comedy bar yung Senate hearing? Joke lang daw lahat. Yung mga inamin ni Duterte under oath. Dahil siya po ay nanumpa. Tinuro niya si De La Rosa na kasama sa Davao Death Squad. Pero ang sabi ni De La Rosa, nagbibiro lang si former president. Gawin ba namang tanga ang mga Pilipino? At kitang-kita naman kung bakit ginagawa yan ng mga senador para ipagtanggol si Duterte, para palabasin na walang kwenta ang Quadcom hearings. Pero magtanong-tanong ka sa paligid, kukunti na lang ang naniniwala sa mga senador natin. Mas nakatutok po ang taong bayan sa mga anomalya tungkol sa EJK, sa Pogo, sa droga na nahahalungkat diyan sa Quadcom hearing. So porke si Sara Duterte ang nasa sentro ng Quadcom hearings, gusto ni former President na iwanan na ni VP Sara ang politika. Para umiwas sagutin itong mga dapat malaman ng taong bayan? Tuloy ko. Duterte, however, conceded that his daughter does not follow his advice. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of power. Hindi ko maturuan si Inday. Hindi ko mapagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw na akong kausapin. Kampi sa nanay niya. Mas makinig yan sa nanay, hindi sa akin. Sa bagay, ito totoo. Hindi ba pinatatakbo nila si Sara Duterte bilang presidente noong 2022? Pero sumunod ba si Sara Duterte? Hindi. Mas ginusto pa niyang umuwi sa Davao para mag-file ng COC at tatakbong mayor ng Davao ulit. Although the rest is history dahil nalaman natin na tumakbong Vice President si Inday Sara sa ilalim ng Uniteam na binudol niya lang pala ang mga Marcos loyalist. So, may katigasan talaga ang ulo nitong si Sara Duterte. Or baka naman mas nakikinig nga si Sara sa kanyang ina. Pero maniniwala pa ba tayo sa mga statement na ganito ni former President? Kung ano-ano na ang mga sinasabi niya, tapos sigurado yan after a few days, mag-iiba na naman ang ihip ng hangin. Kung siya nga mismo pinagdiinan niya noong 2016 na hindi siya tatakbong presidente. Pero sa tingin ko, nung nakuha niya ang suporta ng mga Marcos loyalist, yun, tumakbo siya. Tapos alam na po natin na since the very start, ayaw po ni Duterte kay Bongbong Marcos. Kaya noon pa lang, pinlano na nila na maglabas ng drug addict issue para ibagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Although the Vice President has maintained that she did not misuse OVP funds and that the congressional inquiry is just a test case for impeachment. Nako, ito na naman tayo. Gusto niya lang isipin ng taong bayan na gusto lang ng mga kongresistang i-impeach si Sara Duterte. Pero lagi pong sinasabi sa House na wala pong pinaplanong impeachment. At kung talagang naniniwala si Sara Duterte na walang naging misuse ng confidential funds or ng OVP funds, ng DepEd funds, bakit hindi siya humarap sa Quadcom hearings? Natatakot siya tulad ng tatay niya na humarap dahil alam nila mapipiga sila
diyan sa Quadcom hearings. Hindi sila sasantuhin kahit na si Rodrigo Duterte ay naging presidente at siya ay vice president. Dahil para sa Quadcom, ang first and only goal nila is to ferret out the truth. So kahit na anong paninira ng mga senador na kaalyado ni Duterte na pinangungunahan ni Senator Bato de la Rosa, hindi nyo masisira ang Quadcom. Dahil nakita ng taong bayan, lalo na itong nakaraang Senate hearing, kung sino talaga ang may integridad at kung sino ang pinaniniwalaan ng taong bayan. So, iiwanan nga kaya ni Sara Duterte ang politika? But then again, hindi po ganun kadali yun. Dahil dapat po, kung aalis man si Sara Duterte sa politika, dapat sagutin niya itong mga issue na bumabalot sa kanyang pagkatao nung siya ay DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas. So, sa tingin ninyo, aalis si Sara Duterte sa politika? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.